Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat sa oras na ito na ipinagkakaloob mo upang ang pinakamahalagang biyaya, ang mabuting balita, bilang pagkain naming spiritual, ay hayaan mo magbinhi ka sa aming mga puso ng iyong mensahe. Huwag kami humihingi muna ng kapatawaran, malapit sa iyo na ang loob upang magpalinis sa aming mga karumihan. Yes, Lord, patawarin mo ang yabang lingkod sa aking mga pagkukulang at kasalanan nagawa. Kalinisin mo po ang aking puso, ang gospel po na pagmumulayan ay nagmula sa iyo ang mensahe. Muli, the wisdom, the humility, the fruit of the Holy Spirit, pagkaloob mo sa akin, Panginoon. Gayon din ang dalangin ko sa mga makakarinig ng Sunday Gospel, Panginoon. Ikaw po ang humipo sa amin, sa aming mga kapagurang pisikal, sa aming mga karamdamang pisikal, Panginoon. Palakasin mo kami spiritually. Come, Holy Spirit, I need you, we need you. At lahat ito idalangin ko po sa Ama, sa Pangalan Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, welcome po sa Word of God Daily Gospel. At ang ating po pagninilayang mabuting balita ay March 10, 2024. At ito po ay Sunday Gospel. At ang pagbasa po ay mula kay Juan chapter 3 verses 14 to 21. Si Jesus at si Nicodemo. So, bigyan po muna natin ng pagpaparangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit tinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita. Amen. So, ang ating pong word for today is pag-ibig. Alam nyo, sa gospel na ito, no? Talagang dito yung madalas nating mapakinggan yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Dito po talaga sa sa Bible verses na to, ay pinapakita na talagang sukdulan. Napakalaki. Kahanga-hanga ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Mahal na mahal naman talaga tayo ng Diyos eh. Kumbaga, ang ayaw lang talaga sa atin ng Panginoon ay yung ating ginagawang mga kasalanan. Biro mo ang kaisa-isa niyang anak ay ipinagkaloob niya, inialay niya. Upang sa ganun, no, ito ang Panginoong Jesus bilang buktong anak ng Diyos, talaga namang sunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Nagkatawang tao siya, inilalay niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Sinong gagawa niyan sa atin? Sinong gagawa niyan na ikaw ay makasalanan pero may nag-aalay sa iyo ng buhay? Upang sa kaligtasan, upang makalapit tayo sa ating Ama.
Tanging ang Diyos lamang, Ama, ang gumawa sa atin nun. Sino na ba yung nagmahal sa atin ng todo? Ano ba? Anong klase bang pag-ibig ang naramdaman natin dito sa mundo na masasabi natin napakadakila? Ano ba? Pag-ibig ng ina? Pag-ibig ng ama? Higit pa doon ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Ama sa langit. Amen? Kaya nga, pag-ibig paano ba natin masasabi na talagang tayo ay nakakaramdam ng totoong pag-ibig? O, sa kapwa na lang natin. Paano mo masasabing iniibig ka ng kapwa mong yan? O mahal ka talaga niyan? Ang pag-ibig ay merong katangian. Di po ba? Na ang pag-ibig, the love is patience yun. Ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay hindi nagkikip ng records of wrongs. Amen. Kumbaga, naramdaman natin yung salitang pag-ibig sa ating kapwa na minamahal natin tong tao na to, na ayaw natin saktan, na inaasikaso natin, na binibigyan natin ng panahon. Hindi po ba? Na sa mga maraming mga taong nakilala mo, siya yung pinili mong pakasalan, na halimbawa kahit meron siyang masamang nakaraan, tinatanggap mo, and that's love. Amen? Ano pa ba yung mga sukdulang magagawa ng isang tao na mahalin niya ang kanyang kapwa-tao? Na iaalay mo ba ang buhay mo doon sa taong minamahal mo? Probably, yes. Ang mga nanay, kaya nilang ialay ang kanilang buhay sa kanilang anak. Amen? Ganun ang pag-ibig. Pero wala yun sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Minsan tayo, nagmamahalan ng tao kapag minamahal din tayo. Nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa isang tao kapag iniibig din tayo. Di po ba? Ang hirap magmahal o mahirap magbigay ng pag-ibig kung di ka naman iniibig. Amen. Kumisa na kung sino iniibig mo, di ka naman mahal. Kung sino naman yung umiibig sa'yo, yun naman hindi mahal. No? Minsan complicated ang pag-ibig Pero kahit anong pag-ibig ang naramdaman natin, kay pag-ibig yan sa kapwa mo, pag-ibig mo yan sa tatay mo, nanay mo, asawa mo, anak mo, kahit anong uri pa yan ng pag-ibig. Nandiyan ang katotohanan na naranasan natin masaktan, naranasan natin magsakripisyo. Hindi ba yung mga OFW na mga tatay, nanay, sakripisyo sila magtrabaho sa ibang bansa because of their love sa kanilang family. Sakripisyo talaga na doon pag talagang nandun yung pag-ibig niyo. Hindi lang sa tao, minsan pag-ibig sa mga material na bagay. May mga taong gano'n na iniibig nila halimbawa yung mga material, pag-ibig sa pera. Amen? Hindi lang minsan tao Hindi lang minsan tao talaga ang pag-ibig na maiaalay mo. Diba? Minsan nai-inlove ka sa alaga mong hayop. Okay, nai-inlove ka sa isang lugar o sa isang tanawin na gusto mong mapuntahan. So, sa pag-ibig nagkakaroon tayo ng kagalakan, ng kasiyahan. Lalo na ng satisfaction kapag natutugunan yung ating pag-ibig. Pero, naranasan na ba natin na ibigin ang Diyos na higit sa lahat? Kasi, kapag binigyan natin ng pag-ibig ang Diyos, ibang klase magmahal ang Diyos. Naibigay nga niya ang kanyang buktong na anak. Kaya kung meron tayong pag-ibig, personal love sa Diyos, iba yun ibang experience yun Kasi, nasa kanya ang lahat ng katangian. Di kanya sasaktan, di kanya lolokohin. Diba? Yan ang pag-ibig ng Diyos Unlike ng pag-ibig ng tao, pwede kang lokohin, pwede kang palitan, pwedeng magbago. Diba? Pwede magbago ang pag-ibig ng tao sa tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaling tayo ng mahal. Bakit din natin subukin na ibigin ng Diyos? Kasi ang pag-ibig ng Diyos is very unconditional siya Amen? Kaya diba sabi nga sa pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, lakas. Isang pag-ibig na buo, Huwag natin ibigin ng Diyos, sabihin natin, I love God, number one. God is number one sa buhay ko. Hindi dapat ganun. Kasi diba, sinabi mong, Lord, ikaw yung number one kong iniibig. Ibig sabihin, may pangalawa pa, may pangatlo pa, pang-apat pa. Ang gusto ng Diyos, diba, ibigin mo siya ng buo.
buong pag-ibig mo. Yung talagang hindi ka mabubuhay nang wala siya. Hindi kumpleto ang araw mo pag hindi ka nakakapagdasal sa kanya, nakakausap siya, nagsisimba, babasa ng Bible, okay, nakikinig ng mga ganitong gawain online, pagninilay ng salita ng Diyos araw-araw. Yung bang pag-ibig mo sa Diyos na, hindi ba yung kaya mong ialay yung sarili, na yung buong pag-ibig mo sa Diyos, ay yung mas bahal mo siya kaysa sa nanay mo, sa tatay mo, sa asawa mo, sa anak mo. Yung bang pag-ibig mo sa Diyos na masasabi natin, kaya mo magsakripisyo, pasanin ang yung sariling krus. And that's the love of God na dapat nating nararamdaman. Amen. Kasi lahat naman ng kay tao, kay bagay, anumang bagay, yung pag-ibig natin dito sa mundo may katapusan. Pero kung inibig natin ng buo ang Diyos, hindi number 1, hindi number 2 ha. Kasi, bakit buo? Kasi pag yung lahat ng pagmamahal mo, pag-ibig mo nasa Diyos, yung pagmamahal mo sa magulang mo, sa tao, sa anak mo, bunga na lang yan ng buong pagmamahal mo sa Diyos. Kasi, yung quality dapat na pag-ibig mo sa Diyos, yun ang magiging quality din ng pag-ibig mo sa tao, bunga na lang yun. Diba? Iniibig mo ang Diyos, nagsasakripisyo ka, o di, yung pagsasakripisyo mong yun, may dadala mo din yun sa iyong kapwa, sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya dapat, tinatouch ni Lord yung ating mga isipan at espiritu na, gano'n na ba natin kamahal? O gano'n na ba yung pag-ibig natin sa Panginoon? Meron ba tayong time sa Kanya makipag-usap, through prayer? May time ba tayong makinig sa Kanya? Through, mga ganitong gawain? Kasi di ba pag may pag-ibig ka, kailangan may time ka. Di ba may panahon ka, may communication ka. You can communicate sa tao lang, di ba? Dapat pag mahal mo sa tao, may time ka, makipag-communicate ka, inaasikaso mo. Tao yun eh. How much more God? Bakit wala tayong time na mag-pray sa Kanya? Magpasalamat? Ba't naalala lang natin siya pag may problema? Naalala lang natin siya pag linggo? Hindi. Every day. Dapat nandoon siya sa atin. Kasi siya naman ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, kung ano yung meron tayo ngayon na pinapahiram ng Diyos. Diba? Dahil yun sa pagmamahal niya sa atin. Na pinapatawad tayo ng Panginoon, kahit nagkakasala tayo. That's love. Forgiveness is the sign, one of the sign that God loves us. Amen. Tayo lang kasi tao, mahilig tayo magmahal ng mga taong minamahal din tayo. Di ba sabi nga ng Diyos, love your enemy. Mahirap gawin yun. Amen. Pero, ang gustong makita ng Diyos sa atin, isang pag-ibig na nagpapakumbaba, isang pag-ibig na umuunawa, nagpapatawad. Amen. Kasi, pag-ibig conquers all eh. Di ba? Ang pag-ibig, kayang umalis ng takot o mag-alis ng takot eh. Napakapangyarihan ng pag-ibig. Lalo na kung ang pag-ibig na yan ay galing sa Diyos. Kaya nga, di ba, pag tayo ay nagkakasala, namimili lang tayo yan. Ano ba? Bisyo o pag-ibig mo sa Diyos? Galit na kinikimkim mo sa kapwa mo o pag-ibig mo sa Diyos? Kailangan ma-develop sa atin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi siya lang talaga, ang talagang magmamahal sa atin ng totoo, no matter what. Siya lang yung hindi iiwan sa atin, no matter what. Siya lang yung talagang nagbibigay ng kanyang buhay, no matter what. Amen. Sana ma-realize natin ang pag-ibig ng Diyos ay masarap, walang katulad. At sana ma-experience natin yun. Of course, we can experience the love of God every day. Diba? Sana lang, mas laliman pa natin. Yung mga tipong pag nakakagawa tayo ng kasalanan, mas nasasaktan tayo. Di ba ganun no? Pag nasaktan mo yung isang tao, dapat mas masaktan ka eh. Amen. Ng pag-ibig ay dakila. Ang pag-ibig ay masarap. Pero higit sa lahat, masarap yan kung yan nagmumula sa Diyos. Na ang pag-ibig ng lahat ng gagawin natin na may pag-ibig. At
ialay natin sa Panginoon. Tayo pa magkaroon ng closing prayer. Lord, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa akin na ang pag-ibig mo ay di nagmamaliw. At ang pag-ibig mo ay lagi nandyan. Ino-offer mo sa amin. Nawa, Panginoon, tanggapin namin ang buong-buo ang pag-ibig na yan at isabuhay namin. Lord, ang pag-ibig namin sa mga material na bagay na nakakapagpalayo sa amin, tulungan mo kaming iwasan to. Mga pag-ibig na bawal, Lord. Touch them, O Lord, na iwanan at higit sa lahat kunin ang totoong pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kapag sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng siya. Bigyan mo kami namin kakain sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa magkakasala sa amin. Huwag mo po kami pinuturo sa tukso at diyan mo kami sa mga sama. Sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.